Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Ito na ang full chapter para sa chapter 1004 ng One Piece. Sabay-sabay nating alamin. Pero bago yan ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at itang bell para maging updated sa mga parating na mga video. O paano? Simulan na natin. Let's go! Magsisimula nga ang chapter dito kay Kuma na pasuntok na nga kay Saturn. Pero nagkaroon muna ng konting flashback sa lahat ng nangyari sa buhay nitong mabait na si Kuma. Alam naman natin yan. Naging alipin sila Kuma, namatay yung nanay niya, pati yung tatay niya, unang pagkikita nila nitong si Saturn, at dito din nakuha ni Kuma yung powers niya nung nakatakas na sila nila Genie at sa muling pag-uusap nila pagkatapos ng mahabang panahon na kung saan nagpaalam si Genie at dito na din dumating si Bonnie. At mabalik na ulit tayo sa eksena kung saan nahinto na itong si Kuma nga ay pasuntok na. Si Bonnie naman dito ay umiiyak pa din kasi nga ando na ulit si Kuma. Itong si Saturn naman ay tinatanong si Vegapunk kung bakit buhay si Kuma dahil ginamit na nga daw nito yung sinasabing backup plan ni Vegapunk. Pinagana na daw ni Saturn yon pagkatapos kuhanin ng Revolutionary Army si Kuma sa Marijoa. Ito nga daw yung self-destruct mechanism ni Kuma. Nagulat nga din si Vegapunk sa sinabi ni Saturn at ito na, pasuntok na si Kuma at ayun, tumama sa napakalaking mukha nitong si Saturn yung kamao ni Kuma at kahit na lumulubog na yung kamao ni Kuma sa mukha nitong si Saturn ay parang wala pa ring takot itong Gorosei kay Kuma. Pero wala, nabaon pa din sa limot itong si Saturn dahil sobrang lakas nung suntok ni Kuma. Mukhang pinagsama-samang Conqueror's Haki at Advanced Armament yung pinakawalan ni Kuma dito. At ayun nga, sa sobrang lakas nung suntok, tumalsik ng napakalayo itong si Saturn. At yung mga building doon ay nasira dahil sa lakas nung impact. Gulat na gulat nga yung mga Marine dahil parang buong bayan na daw yung nasira. At hindi lang yun, sinuntok daw ni Kuma ang isa sa mga Gorosei na isa din sa pinakamataas na pinuno sa buong mundo. Napakalaking pagkakamali daw nun dahil nga si Saturn ay nadaganan ng mga building ay inutos agad ng isang Marine na tulungan si Saturn at hindi sila makapaniwala na sinuntok ng isang alipin itong si Saturn. Hay nako, napakasaya nating lahat dahil dyan sa pangyayari na yan. Alam ko mga katambay, kayo din masaya dahil napakawala na din ni Kuma yung suntok ng paghihiganti niya na deserve ni Saturn matanggap. Demonyo kasi talaga yung Gorosei na yan. Parang ginaya talaga ni Kuma si Luffy dito dahil alam niya din yung ginawa ni Luffy noon sa Sabaody. Ang saya lang makita na isang Celestial Dragon ulit yung nasuntok habang si Saturn ay nabugbog at nadaganan ng building. Itong mga bida naman natin ay nakagalaw na at mukhang nawala na yung epekto ng powers ni Saturn. Kaya pinuntahan agad nila itong si Bonnie at si Kuma. Sabi naman ni Atlas na ito na daw yung pagkakataon nila na umalis at dalhin daw nila si Bonnie sa taas at para makaalis na din sila sa isla. Si Kuma naman ay medyo nagpahinga at kinuha nga niya itong si Bonnie at niyakap. Itong si Vegapunk naman ay napapaisip sa sinabi ni Saturn. Ano daw bang nangyayari? Ang totoo nga daw, hindi daw talaga siya naglagay ng traditional na self-destruct mechanism. Hindi nga daw kaya nitong si Vegapunk na gawing bomba itong si Kuma dahil alam nga daw nito na yung mga siraulo na yon ay itatake advantage nga daw kapag may ganon si Kuma. Pero tinupad pa din daw niya yung sinabi nila Saturn. Kaso nga lang gumawa daw si Vegapunk ng ibang klase nung sinasabing self-destruct na yon at inactivate na daw ni Saturn. Prinogram daw ni Vegapunk na ma-shutdown lang daw yung buong katawan ni Kuma. Kasama pa dito yung nawala yung pag-iisip ni Kuma na dapat itong si Kuma nga daw ngayon ay isang lantang gulay na lang at sumusunod sa inuutos dito. At kahit nga daw andon si Bonnie ay hindi nga daw dapat alam ni Kuma na makapunta doon sa isla. Tapos ngayon, paano daw nakakagalaw itong si Kuma na parang hindi na daw parte ng science yung nangyayari? Hindi kaya yun daw yung naiisip nitong si Vegapunk? Nasabi nga daw na itong mga Buccaneer ay may espesyal na karakteristik. Bukod sa napakalakas na katawan nga daw ng mga ito ay yung mga Buccaneer nga daw ay nahinto nga dito yung pagpapaliwanag ni Vegapunk. Ano na naman kayang misteryo yung bumabalot sa lahi nitong si Kuma? Habang maganda nga yung nangyayari sa mga bida natin ay itong si Kizaru naman ay medyo nakarecover na at nasabi nga nito na tapos na daw kaya. Si Sentomaru naman ay nakangiti nang makita niya si Kuma. Yung mga Marines naman ay nagulat dahil nawala daw si Luffy. Sabi naman ng isang Marine na nawala daw yon nung papalapit na daw sila kay Luffy. Saan daw kaya pumunta yon? Eto nga yung naiisip ko dyan. Malamang kinuha ni Caribou yan para makain ito lahat yung pagkain saka para makarecover agad at makatulong na kay Kuma. Kasi nga lugi talaga pag wala si Luffy. At ito na, si Bonnie nga ay sa wakas nakasama na yung tatay niya na si Kuma at tuwang-tuwa nga ito. Nagpasalamat nga si Bonnie sa lahat ng ginawa ni Kuma. Nakita nga daw niya yung memory ni Kuma. Yung nanay nga din daw niya na si Genie nakita niya din at malakas nga daw na babae yung nanay niya. Pati nga daw yung mga sulat na ginawa ni Kuma para sa kanya ay nakita niya din na nagpasaya sa kanya. Wala daw siyang pakialam sa mga tumatawag
tumatawag na tyrant kay Kuma dahil alam naman daw ni Bonnie na wala nang mas babait pa kay Kuma. Para daw kay Bonnie, si Kuma ang pinakamaangas na tao sa buong mundo at hindi daw niya yon makakalimutan. Napakasaya makita yung reunion nitong mag-ama at alam ko lahat tayo masaya at mapapaluha dito kay Bonnie at Kuma na deserve talaga nilang magkita matagal na. Pero ayun, may hinto na naman yan dahil itong si Saturn ay bumangon na at sinabi na hindi pa din daw sinasagot ni Vegapunk yung tanong niya na bakit buhay pa din daw si Kuma. Kagagawan daw ba ni Vegapunk yun? At makikita natin dito si Saturn na bugbog nga at duguan. Tapos yung isang kamay nito ay wala na. Mukhang nabali sa lakas ng suntok ni Kuma. Sinagot naman ni Vegapunk yung tanong na pwede naman sigurong sabihin ngayon. Nakagagawan din daw niya yung nangyari. Pero kung mapagmahal daw itong si Saturn ay mapapagtanto daw nito na ang dahilan nun ay ang power of love. Sabi naman ni Saturn na kaya daw pala dahil nga tao pa din daw itong si Kuma. Kaya ganon yung nangyari. At itong mga to daw ay talagang kahit naghihingalo na ay meron pa din daw nun. At pagkatapos sabihin yon ni Saturn, yung katawan nito ay mabilis naghihil at pinatubo ulit yung nawawalang kamay nito. Nakita yon ng mga bida natin at si Sanji dito ay gulat na gulat. Pagkatapos nun ay aatakihin na nga ni Saturn si Kuma. Si Bonnie naman dito ay sinabihan si Kuma na umalis na doon. Pero hindi gumagalaw dito si Kuma. Hindi na nga nakapagpigil si Sanji at sinabi na hindi na daw nito masasaktan ulit si Bonnie. Kaya sinipa nito yung paa ni Saturn at napigilan naman niya yung Gorosei. Sumunod dito si Franky at tama daw, malaki daw yung utang na loob nila kay Kuma at nagpakawala nga ito ng radical beam niya na bumuta sa katawan ni Saturn. Pero andun nga si Kizaru at sinabi na talaga daw palang lumakas na yung mga bida natin. Gusto nga daw niyang subukan yung mga to at bigla nitong inatake si Franky at ayun, nasipa ng light speed kick si Franky. Sumigaw si Bonnie kay Vegapunk na si Kuma nga daw ay hindi gumagalaw at kaagad niyang kinuha ni Atlas si Kuma na siya na daw ang bahala at dumiretso na lang daw sila sa Labo Stratum. Si Kizaru naman at si Saturn ay nag-uusap. Sabi nga ni Kizaru na ngayon nga daw na sumali na sa gera si Kuma ay payag daw ba si Saturn na dumadami pa yung mga sumasali sa laban. Sa tingin nga daw niya, panahon na para tapusin na yung laban. Nakita naman ni Vegapunk yung itsura ni Kizaru at sinabi na malungkot nga daw yung itsura ni Kizaru. Wala na daw batong puso at makikita nga natin na malungkot nga yung muka at pagod na yung mata ni Kizaru. Sinabi nga nito na dapat daw pala nagdala siya ng mas madilim na salamin. Nakakahiya daw na makita ng iba yung itsura niya. Pagkatapos nito, in-announce na yung utos nila Saturn at Kizaru. Sinabi ng ilang mga marines sa labas ng isla na yung Buster Call daw na protocol ay gagawin na nila. At sa utos na yon ng world government ay itong isla idedeklara ngayon na isang banta sa buong mundo. At lahat nga ng mga barko ay pinapatutok na doon sa isla ng Egghead. Durugin nga daw nila at walang ititira ni isang piraso sa ngalan ng hustisya. Nasabi pa ni Saturn dito na isang traidor na pinag-aralan yung pinaka-pinagbabawal na sikreto ng mundo. Ang survivor ng isang lahi na dapat ubos na at isang pirata na na-awaken ng kapangyarihan ng isang ancient god. Itong isla daw na to ay binabahayan ng mga peste. End of the chapter. Okay, isang napakaganda na chapter ang nakita natin. Sobrang saya na nagkita na muli sila Bonnie at Kuma at nakasuntok pa si Kuma kay Saturn. Nakagalaw na din ang mga bida natin pero ayun lang, nakabangon na agad si Saturn at magaling na si Kizaru at inutos pa yung Buster Call. Ano kaya ang mga susunod na mangyayari? Abangan natin yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!